Please stand with me. Open your Bible in the book of Genesis chapter 42. Genesis 42. Sa amin po mga bisita, welcome to Open Bible Baptist Church. Nawa tayo po ay sama-samang mapagpala ng salita ng Diyos. Gayon din naman po sa mga nanonood sa ating online streaming. If it happened that you are a member of this church, wala tayo ngayon, you are blessed with this technology that we have. Maaari po nating mapanood ang ating streaming live and even replay. Genesis chapter 42, and I'll be reading verse 33 down to verse 37. I preached this long years before. I do believe in OBBC Mandaluyong, but the Lord God touched my heart. This will be our kick-off sermon before we proceed with our series of sermon. Genesis chapter 42, verse 33. Maganda po, sabayan nyo sa English or subaybayan. Are you there? Say amen. Pagkatapos po naming sabihin ito, akalain yung susubukan daw niya kung kami nagsasabi ng totoo. Pinaiwan po si Simeon at pinauwi na kaming dala ang pagkain aming binili. Mamaya po explain ko yung context, but I do believe meron na tayong konting idea kung ano ang nangyayaring ito. And then on verse 34, ngunit mahigpit po ang bili niya na bumalik kaming kasama ang aming bunsong kapatid bilang katunayan na kami nagsasabi ng totoo. Kung magagawa namin ito, nangako po siyang palalayain si Simeon at pahihintulutan kaming manirahan at magnegosyo sa kanyang bansa. Verse 35. Nang isalin nila ang kanilang sako, nakita nila ang salaping kanilang ibinayad, kaya't pati si Jacob ay natakot. Sinabi niya, iiwan ba ninyo akong mag-isa? Wala na si Jose, si Joseph. Wala na rin si Simeon. Ngayon gusto pa ninyong isama si Benjamin? Napakabigat namang pasanin ito para sa akin. Sinabi ni Reuben, Ama, kung hindi ko maibabalik sa inyo si Benjamin, patayin niyo ako, maging aking dalawang anak. Ipaubayan niyo na sa akin si Benjamin at ibabalik ko siya. Ngunit sinabi ni Jacob, hindi ko papayagang sumama sa inyo ang aking anak. Patay na ang kanyang kapatid, which is referring to Joseph, at siya na lamang ang nasa akin. Sa tanda ko ngang ito, kung siya'y masasawi sa daan, hindi ko na ito makakayanan. Mamamatay ako at magdadalamhati. Our title this morning, Turning Point, the breaking and building of your life. Shall we go to the Lord in prayer? Ama naming Diyos, sa araw pong ito, una po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Dinadakila po namin ang inyong pangalan. Salamat sapagkat ang inyong katangian na hindi katangian ng tao. Salamat sapagkat kayo po ay Diyos na hindi nagbabago. Kayo po ay Diyos na mapagpatawad. Kayo ay Diyos na puno ng grasya. Kayo ay Diyos na makapangyarihan. Lord, sa umaga pong ito, nawa ay habang lumilipas ang taon, mas nakikilala namin ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Hindi namin kayo nakikita. Pero Lord, nararanasan namin kayo sa aming buhay. Nawa ang aming encounter sa inyo ay hindi lamang nagkaroon kami ng encounter na magkaroon ng kaligtasan. Sana hindi doon natatapos ang aming buhay. Sapagkat ang mas dakilang encounter ng isang mananampalataya ay hindi lamang yung siya'y nagkaroon ng pagkakataong makapagtagpo sa kaligtasang ibinibigay ng Diyos, kundi lubusan niyang makilala ang Diyos na kanyang pinagkatiwalaan ng buhay.
Sa mga pagsubok man, sa mga pagpapala, mas lalong nare-reveal kung sino kayo sa amin. Kaya Lord, sa taong ito, tulungan niyo po kami na mas lalong lumago, mas lalong lumakas, mas lalong maging matibay. Hindi niyo man binabago ang lahat ng mga sitwasyon na maaring balakid sa amin, pero baguhin niyo po ang aming pagkatao. Make us strong. Lord, sa umaga pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa buhay na ipinagkaloob niyo sa amin. Our time starts now. Sa bawat paggising, nagsisimula ang aming oras. Lord, help us to maximize our time. Help us, Lord, not just to endure our works, but to enjoy everything. Help us, Lord, to minimize those pain and to maximize pleasure. Bigyan niyo po kami ng isang malinaw na perspective. Isang perspektibong positibo na hindi lang nakikita ang laki ng aming mga problema, kundi nakikita ang laki ng aming Diyos. Lord, inihiling po namin na kayo po ay kumilos. And Lord, always remind us that sometimes you don't just move because of the magnitude of our problems and pain. Pero ang paraan upang kayo ay makakilos depends upon the magnitude, the weight of our faith. Kung kami man ay nanghihina na, kung kami man ay nagdududa, kung mukhang malabo ang mga pangyayari, wala kaming makitang pag-asa, Lord, empowered us. May mga breaking, pero may building. Lord, sa umaga pong ito, sa aming mga bisita, kausapin niyo po sila. Nawa ay makilala nila ang Diyos. Hindi lang makilala, kundi magkaroon ng isang relasyon. I pray, O God, na kayo ang magbigay ng turning point sa aming mga pamilya, sa aming trabaho, sa aming mga negosyo, and even in our spiritual life. Lord, salamat po sa karunungan na lagi niyong pinapahiram. Salamat, Panginoon, sapagkat walang ibang lugar sa mundong ito na maaring kayo mangusap. We can be in any place right now. We can be in our more comfortable place. But Lord, I do believe this morning, if there is a place that you are about to talk to your people, this is the church. Salamat sapagkat merong iglesia na kami po ay inyong kinakausap. Salamat sapagkat merong iglesia na kung saan inihahayag niyo ang aming kahinaan, that we are needy people. Salamat sapagkat merong church na pwede naming ihayag ang aming mga pagkukulang, ang aming mga pagkakamali. Salamat sapagkat ang lugar na ito ay lugar na kung saan kami po ay nais yung pahiramin ng muling kalakasan. As we study this series of sermon, Turning Point, Lord, give us breakthrough as well as spiritual breakthrough. Ito po kami dalangin. In Christ's name we pray. Amen and amen. Please be seated. Turning point. Okay. PowerPoint. Yan. Jacob. So the context of our story, Jacob, who was a descendant of Abraham, a man used by God in a mighty way. Jacob, who was named Israel. Jacob, na pinagmula ng maraming lahi, the chosen people of God. And now Jacob is an older man. He's living in a land where Abraham has founded, discovered, promised to him, and that is what we call the natural promised land. 400 years ago, before this day or this event happened, pinangako ng Panginoon kay Abraham, a land floweth with milk and honey. And at this time, dito po naninirahan si Jacob sa lupang pangako ng Panginoon. But season change. Now, the promised land became a problem land. Why? Because the promised land became a famine land. Nagkaroon po ng taggutom,
nawalan ng tubig, naapektuhan ng sakahan, they lost their crops, their livings, maraming mga bagay ang nawala. So, a promised land became a problem land. 400 years ago, this is a very prosperous land. But during the time of Jacob, this is a famine land. But after 400 years, fast forward, after 400 years in the future, the place that they are trying to get through, the place that they are trying to escape, and where the famine is now, become a prosperous land again. Ano pong tinuturo ng kwento? Everything can change in life. Not all stays the same. Ang season po ay pabago-bago. Hindi laging maaraw, hindi rin naman laging may bagyo, hindi laging sagana, hindi ka rin naman laging kulang, hindi ka laging malakas. Just like how the promised land dried up, ito yung lugar na kung saan bountiful, pinagpala, pero dumating din yung punto na naubusan, natuyot. Everything can change in life, not all stays the same. Sometimes the person that you see as a blessing today can be a burden tomorrow. Or kabaligtaran, yung taong burden sa'yo, sakit ng ulo sa'yo ngayon, walang nagagawang mabuti, can be a blessing someday. Season change. Ang kalakasan ay pwedeng magbago. Ang kasaganaan ay pwedeng magbago. Even our love can change because season change. That's why you cannot stuck into one frame thinking that all things will be the same because everything can change in overtime. Lalo pa po ngayon, alam nyo, very fast-paced na ang mundo natin. Ang bilis. Lahat ng trending, ang bilis ding malaos. Diba? Dati pag may mga sikat na music artist, talagang ano yan. Ngayon, ang bilis mapalitan. Dati pag meron kang cellphone, talagang ang bilis ngayong mapalitan. Maging pag-ibig, mga negosyong kasaganaan, bigla na lang papasok ang mga kakompetensya, ang bilis. Why? You cannot stuck into one frame. Hindi mo pwedeng panghawakan na ang sitwasyon mo ngayon will be your forever season. Season change, and there will be a time that there will be a sudden change and seemingly unexpected sa iyong buhay. Kaya mahirap pong panghawakan ang lahat ng bagay, even events, even happenings, or even mga tao sa buhay na ito sapagkat nagbabago po ang lahat. And in this particular passage, the promised land that Abraham had discovered had dried up. The milk had dried up. Wala nang gatas. The crops, the water, the well. It affects one thing until it affects everything. Nagsimula lang siguro sa walang tubig. Nung walang tubig, walang maidilig. Nung walang maidilig, hindi tumubo ang mga binhi, walang makain ng mga hayop, wala na ring makain ng tao, hanggang sa lahat. It affects everything. Domino effect. Ganyan din po ang problema. Nagsisimula sa isa, pero nanganganak ang problema. Until Jacob says to his sons, mga anak, tuyo na ang lahat. We lost our job, we lost our business, we lost everything. This place is no longer a promised land. This is a dry land. We need to get out of here. We need to escape because we need to survive. Sometimes, we came up to that decision na minsan, may mga bagay tayong tinatalikuran, may mga bagay tayong iniiwan, may mga bagay tayong inaalisan sapagkat we felt that everything dried up. At na-sense ni Jacob na sa Egypt, kabaligtaran na nangyayari. Jacob sensed that in Egypt, everything is going well,
to see that if there is a possibility na baka sakaling makapag-negotiate tayo sa gobernador doon o kung sino mang mataas na katungkulan at tayo ay pahiramin, pakainin, pautangin, to sojourn there until the famine is over. Wag lang dito sapagkat talagang wala tayong mangyayari. Mamamatay tayo dito. For a while, pwede tayong lakas loob, kakatok sa pintuan ng Ehipto at magsabi, baka naman pwedeng dito muna kami. You know what I learned? God has a way of moving us through troubles. Ano pong ibig sabihin? When we encounter problems, when we encounter troubles, ang Diyos ay may paraan upang tayo ay itawid sa ating mga pagsubok sa buhay. God knows, and this is what we learned. Sometimes, or most of the time, God knows that unless, or God knows that we will not move unless something dried up. And sometimes He allows some things to dry up because He is preparing you to build up. Minsan, inaalaw ng Diyos na talagang matuyo yung lugar na yan. Inaalaw ng Diyos na talagang dumating ka sa peak point ng iyong buhay sapagkat malibang igang-iga ka na, malibang walang-wala na, hindi ka aalis. May mga lugar that is worth to stay for, may mga relationship that is still worth to stay for, may mga trabaho that is still worth to work for, but sometimes, God knows na hindi ka aalis dyan, malibang it dried up. And sometimes He allow things to dried up, hindi para lalo kang matuyuan, lalo kang maigahan, but He is preparing you to build up. Not all places, not all persons, not all plans, not all relationship are worth staying for. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kalooban ng Diyos na tinitiis natin ang mga bagay-bagay. It is not God's plan for us to enjoy or to endure most of our life, but God wants us to enjoy. And sometimes God cannot open another door because you keep insisting to open the door where God had already shut or closed. Kaya hindi makapagbukas ng pintuan ng Diyos. Sinarado niya, pinipilit mong buksan. Kaya sometimes God allowed na talagang tuluyan ng matuyo, tuluyan ng mawala. It can be work, it can be place, it can be someone. Mga bagay na we tend to force the will of God. But God dried up to build up. And we must remember that most of our setback are just His new setup. So in the story, malalaman natin, it is a wise decision for Jacob. Siguro sinubukan nila, ginawa nila lahat ang kanilang makakaya, pero nung nakita nilang talagang wala na, it's time to move. So Jacob sent his sons. Sige mga anak, baka sakali punta kayo sa Ehipto. Baka sakaling magbago ang buhay natin doon. Pero wag lahat. Iwanan nyo si Benjamin, ang bunso, to Egypt. At dito sa Ehipto, nagbiyahe sila ng mahabang panahon. Nakaharap nila ang isang gobernador. Tagapamahala ng pagkain sa Ehipto. We knew the story. Joseph. Hindi pa nila alam na kapatid nila ito. They thought, bagamat hindi nila pinatay, binenta nila sa alipin, nung kanilang pinagtangkaan dahil sa inggit ang kanilang kapatid, tinapon nila sa balon, papatay nila, pero naging wise din sila, ibinenta na lang nila, at alam nilang bilang slave, wala nang patutunguhan ng buhay ng kanilang kapatid. They never thought that the new governor of the Egypt was Joseph. Later pa lang nila nalaman yon. Si Joseph na kanilang kapatid.
si Joseph na kanilang pinagtangkaan ng buhay. Until later, they will realize and recognize that the lost son of Jacob is now the new governor of Egypt. May I tell you, be careful how you treat people. When you meet him in one dimension, you'll never know where God will bring him unto next dimension. Be careful how you treat people. Hindi mo alam na maaring yung kinukutya mo, yung kinagagalitan mo, yung kinaayawan mo, yung taong mababa, hindi mo alam kung ano ang kapalaran niya kapag kasama niya ang Panginoon. Sabi ni Joseph, you meant it for bad, masama ang mga ginawa niyo sa akin, but God meant it for good. Wherever Joseph is, whatever he touched, it prospered. Kaya doon ko nakita, ang pagpapala, wala sa lugar. Wherever you are, hanggat kasama mo ang Diyos, pwede kang pagpalain. Even though Joseph is in the pit, Joseph is in prison, Joseph is in Pharaoh, hindi ang lugar at ang sitwasyon ang nagdikta ng kanyang kapalaran, kundi ang kamay ng Diyos. But be careful how you treat people. Diba? Tayo ay hindi lamang nagiging maka-Diyos, tayo ay dapat nagiging makatao. We never disregard the value of everyone, sapagkat ang mga taong yan ay kakailanganin mo sa iyong buhay, at tandaan natin, laging umiikot ang gulong ng palad. The last time na nakita nila ang kapatid nilang si Joseph, he is in the pit. Kanyang coat, linagyan ng mga dugo, to tell their father these great lies na patay na ang inyong anak. Jacob, mahina na ang sense. Nakapa niya ang this bloody coat of Joseph, thinking that he's already dead. The last time na nakita nila ang kapatid nilang si Joseph, he is in the bottom of the pit. Miserable. Not because of anyone, not because of strangers or enemy, but because of his brothers. You know, the reality of life, sometimes, people that is related to you doesn't mean that they were nice to you. Hindi sa lahat ng pagkakataon, yun ang masakit na katotohanan na minsan kung sino pa ang iyong kamag-anak, sino pa ang iyong mahal sa buhay, ang anak, ang iyong asawa, sila ang pwedeng makasakit sa iyo. These were brothers of Jacob. Lagi nating sinasabi, the person closest to you can be the person that can hurt you most. Yan ang strange at yan ang delikado sa pag-ibig, sapagkat walang ibang pwedeng makasakit sa iyo ng lubha. Hindi yung taong di mo kilala, hindi yung taong malalayo ang pwedeng makasakit sa iyo ng malubha, ay yung taong pinakang malapit sa iyo. It could be your wife, it could be your husband, your parents, or just like these, brothers. The person closest to you can be the person that will hurt you most and hate you most. Sometimes, nangyayari yun. Katulad po nito, siguro napaka-miserable ng buhay ni Joseph kung tutuusin. Sa dami-dami ng gagawa sa akin ito, kapatid ko pa. Minsan, nararanasan natin yan. The last time na nakita na si Joseph, he is in the bottom of the pit. But now, through God, he is in the top of the palace. Be careful. Life has a way of shifting. Kaya kung meron ka ngayon, malakas ka ngayon, pinagpala ka ngayon, mag-invest ka ng hindi lang bagay, mag-invest ka ng kabutihan, sapagkat umiikot ang gulong ng palad. The way you treat others, papaano ka nila tatratuhin in the future. You invest. Now, they were negotiating with Joseph. From the pit, he is now in the palace. We can see here that there is a role reversal.
lumipat He's in control. Joseph has the shot. Dumating na yung turning point kay Joseph. Pero bago niya marating yung turning point, bago niya marating yung breakthrough point, dumaan siya sa maraming breaking point. Mula sa pagkakalulo sa kanya ng kanyang mga kapatid, siya ay naging alipin, minsan na siyang napagkatiwalaan ng asawa ni Potiphar, nawala ang tiwala, na-accuse siya, napunta sa bilangguan, ang daming pinagdaanan, pero ito na yung turning point ng kanyang buhay. So, to continue the story, they don't recognize Joseph. But Joseph did. Hindi niya makakalimutan yung mga mukhang yun. Di ba, minsan ganyan tayo? We forgive, but we don't forget. Tandang-tanda ko yung huling halakak niya sa akin. Hindi ko makakalimutan yung mukhang yun. Hindi makakalimutan ni Joseph yung mga mukha ng kanyang kapatid. Kahit balutin pa ng balbas. So here's the negotiation. If you are Joseph, what are you about to do? Anong gagawin mo? They were accused as spies. In his nature, in human nature, normal na talagang sumama ang loob, nagdamdam din si Joseph. In fact, ang ginawa ni Joseph, nandyan na yung mga kapatid niya. Okay, anong problema? Okay, kawawa ang aming tatay nandoon, naiwan ang aming bunso, kailangan namin pagkain. Alam niyo ang ginawa ni Joseph? Inakusyahan silang mga espiya. In fact, 3 days, ipinakulong ni Joseph ang kanyang mga kapatid. That is the initial reaction. Probably inisip ni Joseph, this is not enough. Kailangan niyang pagdaanan ng aking mga pinagdaanan. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Until one day, narinig ni Joseph ang pag-uusap ng kanyang mga kapatid. Umiiyak ang mga kapatid niya. At maaring sinabi ng kapatid, mababasa natin sa ibang verses, ano tong nangyayari sa atin? Ito ba ang palo ng Diyos sa ating ginawa sa ating kapatid? Bigla nilang out of nowhere naalala ang kanilang kapatid na si Joseph. Kung tutuusin, wala na sa kanila yon, patay na yon. Bigla nilang naalala ang kanilang mga ginawa. At doon nakita ni Joseph kung paanong pinagsisihan ng kanyang mga kapatid ang kanilang ginawa. Joseph cried in tears. Naghahalo ang kanyang emosyon kung patatawarin ba o parurusahan ang kanyang mga kapatid. Tinitimbang niya ang mga bagay-bagay. Are those repentant heart is enough para patawarin ko sila? Somehow, Joseph changed his mind. Joseph tears for forgiveness. He hate his brother, but still he love his brother. Kapatid ko pa rin yun. At minsan ganun tayo. Kahit anuhin mang gustuhin nating magalit sa isang tao, pero dahil walang kabig tulakin, ay wala eh. Alam nga namang kagalitan ko yan habang buhay ay anak ko yan. Di ba mga magulang nangyayari yan? Anak ko yan eh. Kapatid ko yan eh. Ganun ang naramdaman ni Joseph nung time na yon. Pero may negotiation pa. Sabi ni Joseph, sige, pwede na kayong lumaya. Hindi pa niya inaamin ng lahat. Iwan niyo yung isang kapatid, si Simeon. Kala nila okay na eh. May maiiwan. Pinagbentahan sila. Ito ang mga corns, ito ang mga crops, ito ang barley. Dalhin niyo lahat yan. Nagbayad ang mga kapatid. Oops, hindi pa. Imagine 3 days kayong nakakulong. Ano kaya magiging kapalaran dito? Imagine Jacob, anong iniisip niya, hindi pa umuuwi. Finally, they were set free. Pero maiiwanan. Iwanan nyo si Simeon. Collateral. Para kung talagang kayo ay espiya, may hawak kami dito. At hindi lamang yon. Kung gusto nyong makuha si Simeon, kuhanin niyo yung bunso.
ipakita nyo sa akin. There is this hard negotiation. Pero Joseph has the shot. Wala silang magawa. At nung papaalis na sila, dala ang mga trigo, ang mga corn, ang crops. Inutusan ni Joseph ang isa sa kanyang servant. Nasaan na yung binayad na magkakapatid? Kompleto ba? Buo ba? Ilagay mo sa kanilang sisidlan, ibalik mo. Ilagay mo sa ilalim ng corn. Isilid mo sa basket. Ano pong dahilan? Basta ilagay mo. Not knowingly. Walang ka-idea ang magkakapatid na ganun ang ginawa ni Joseph. Imagine ang story, papauwi na sila. Yes, masaya sila. Meron silang kakainin. Yes, you have a good news to tell. Meron kayong pagkain, pero papaano mo sasabihin sa tatay mo na wala na yung isa niyang anak? At pagdating po sa lugar na yon, makikita natin in verse 35, they have good news, but they have this bad news. Sinabi nila kay Jacob ang nangyari, kami ay nakulong, kami ay pinagbilhan, naiwan si Simeon. At on verse 35, sabi po dito, nang isalin nila ang kanilang sako, naglilipat na, nakita nila ang salaping kanilang binayad, kaya't pati si Jacob ay natakot. Sapagkat iniisip ni Jacob, ba't may pera dito? Lumalagay na kayo ay mga magnanakaw. Lumalagay na kayo ay mga espiya. O bakit may pera dito? Baka naman talagang binenta nyo na ang inyong kapatid. Hindi po namin alam. Baka hindi nyo alam, binili ng inyong kapatid. Lalong natakot si Jacob. At sino ba si Jacob? He's no longer a new character for us. We knew the life of Jacob. Jacob is a fighter. Jacob fighting his whole life. Simula sa pagkapanganak, since mother's womb, he fight. Being one of the twins, he is fighting for the recognition of his father. Hindi siya kilalanin ng kanyang ama, pero nakikipaglabanan siya to recognize. He is fighting for his birthright against his brother Esau. He fight with his mother in the womb. He fight with his father. He fight with his brother. He even fight or wrestle with God to prove who he is. We know the story. When you have to fight all your life, wala nang ginawa si Jacob kundi makipaglaban sa problema, sa pagsubok. He even fight with his mother, with his brother, with his father, with God. When you have to fight all your life, si Jacob, madami na siyang pinagdaanan. Madami na siyang napagtagumpayan. Pwedeng sabihin ni Jacob, basic. Yan lang ang problema. Nagugulumihanan kayo. Pwedeng sabihin ni Jacob, sa dami ko na bang pinagdaanan, yan pa kaya ang hindi. Pero anong sabi sa text kanina? Natakot si Jacob. When you have to fight all your life, I don't care how strong you are, how mean you are, how resilient you are, how old you are, how many battles you have won, but eventually, tandaan nyo, no matter how strong you are, you will go to your breaking point. Darating yung time na, madami na akong pinagdaanan, pero sawa na ako. Pagod na ako. This is too much for me. Jacob fought a lot of battles. And you know, even though how strong you are, eventually you will go to your breaking point. Nakikita nyo, malakas ang nanay nyo, ay iba si tatay, ay iba si kuya, resilient yan. Pero, dumarating yung time, hindi na rin nila kaya. Even pastors has a breaking point. I don't care how many times you rose up to victory, araw-araw tayong lumalaban, bumabangon. Jacob fought Esau and prevailed. Nanalo siya kay Esau. Jacob fought in the womb and survived. Jacob fought in the mountain of God and prevailed.
He won a lot of battles. Jacob is a strong one, but now he is an old one. Eventually, even the strong gets tired, weary. This time, Jacob reached his breaking point. Iba yung may problema lang, iba yung parang shaking, iba yung breaking. But have you ever been there? Breaking point? Ayoko na. This is too much. To think that one more thing na mangyari pa, ayoko na talaga. To think na meron pang isang bagay na mawala, I'll give up. One more bad call, one more sickness, one more problem, I'm going to break down. One more, and that will be my breaking point. Dumadating yung ganyan, kaya nga meron tinatawag na yung nervous breakdown. Yung bigla na lang bumagsak ang lahat. Ang tawag doon, breaking point. Sa ngayon, maaring kinakaya mo, may mga shaking. Pero darating minsan sa punto ng buhay mo na hanggang dito lang ako. Every strength has a limit. We may not have the same limit, but it doesn't mean that we don't have a limit. Everybody has a limit. Jacob has. Jacob who wrestled with God. Jacob who wrestled with Esau. Jacob who lost his wife. Jacob who lost his son. Still prevail, but still Jacob has a breaking point. At sino tayo para sabihin nating, I am invincible, wala akong kahinaan. Lahat tayo may kahinaan. We cannot endure everything. And when they told him, we left Simeon in Egypt, wala na si Joseph, wala na ang asawa ko, wala na ang negosyo ko, wala na ang lupain. Kinuha si Simeon, tapos kailangan daw kuhanin si Benjamin. Sabi ni Reuben, ang panganay, don't worry, ibabalik namin. Ipahiram mo lang si Benjamin, sigurado babalik silang dalawa. Anong sabi ni Jacob? Sa tanda ko ng ito. Huwag ako, Reuben. Marami na akong karanasan. Alam ko na ang mangyayari dyan. Pati si Benjamin, hindi na ibabalik. Baka pati kayo patayin pa. Kaya nga, di ba lagi sinasabi ng matatanda, papunta pa lang kayo, pabalik na kami. Gano'n na sinasabi ni Jacob, alam ko na ito eh. Naisahan na tayo, kinuha na si Simeon. Don't be too optimistic, Reuben. Hindi gano'n ang mangyayari. What you perceive is not what will happen. You are too optimistic, but you know what? Age knows something. Jacob has a series of winnings, but Jacob has also a series of losings. He loses a lot of things. He lost his wife. Nung nagbubuntis or manganganak na ang kanyang anak na si Rachel, in the road of Ephrata, sa huling hininga ng kanyang pagbubuntis, binawian ng buhay. He lost his beloved son Joseph. He lost his position. He lost his sight, malabo ng paningin. His health, his wealth. He lost Simeon. And now they are telling, you are going to lose your youngest son. Kaya nga sabi doon sa Tagalog sa verse 36, sinabi niya, iiwan ba ninyo akong mag-isa? Wala na si Jose. Wala na rin si Simeon. Wala na yung asawa ko. Wala na ang lahat. Gusto pa ninyong isama si Benjamin? Hindi ba't napakabigat naman ito para sa akin? This is too much. Hindi ko na kaya. Before I fought battles, malakas pa ako. Pero ngayon, I am too weak to endure this problem. And Jacob, their father, said unto them, me have ye bereaved of my children, Joseph is not, and Simeon is not, and ye will take away Benjamin. All these things are against me. Mabigat, nagsama-sama na. To lose again, this is too much. I can't handle it anymore. Maybe I can handle it when I was younger, nung bata-bata pa ako, but now I can't handle it. You know what I learned? Your old age is not excuse
for problems. Bit-bit mo pa rin. Hindi lang ang problema mo. Bit-bit mo ang problema ng pamilya mo, ng lahat. Sana nga, pagdating ng retirement, sana problem-free na ang lahat. Diba? Pati ba naman hanggang senior, bit-bit pa ang mga problema? Ganun talaga eh. Hanggang hukay, bit-bit natin ang mga problema natin, pagsubok sa buhay. Sabi ni Jacob, nung bata-bata pa ako, kaya ko yan, pero sa tanda ko nang ito, hanggang ngayon ba naman? I can't handle it anymore. I'm on my limit. This is my breaking point. You know, every time you survive a fight, there are wounds and scars that left. Pagdami ng iyong napagtagumpayan, you have some wins, you have some losses, but every time you won, you spit something. You spit blood, you spit tears, sadness. Hindi ibig sabihin, panalo ka, ikaw pa rin yun. Nababawasan ka na. Parang si Manny Pacquiao. Panalo siya, pero kada laban nun, humihina na yun. Parang si LeBron James. Kaya nga mga basketballista, meron lang 10 years era eh. Hindi pwedeng matagal kasi the more na nananalo ka, pahina ka ng pahina. Ganon din sa ating buhay. Our victory doesn't mean na hindi tayo nababawasan. There are wounds. Yung mga nasa gera, pag uwi niyan, may mga galos yan. Sa dami na ng ating mga pinagdaan ng gera, it blows something. You have some wins and you have some losses, and sometimes the total number of losses screams louder than your victories. Anong ibig sabihin nun? Pag kumparahin mo na, oo, ang dami ko naging tagumpay noon, ang dami ko na rin naman na-solve, pero sometimes, pag dumating ka na sa iyong breaking point, your defeat, your losses screams louder than your victories. I don't care if I won, I don't care of the past. Ang makikita mo, talo ako eh. Bakit ganito ang buhay? Kaya nga, lagi natin minsang nasasabi, tinamaan ng malas. Parang, ano ba to? Oo, naipanalo ko, pero kung tutuusin, lahat yun naipanalo mo. Pero hindi mo maalala yun. Pag dumating ka sa breaking point, ang maalala mo, yung mga pagkatalo mo. When you're under attack, the enemy will not show when you won. Hindi niya ipapaalala, but he will show you when you lost because he is trying to conquer your mind. Kaya nga, ang unang pinapasok ng dyablo ay ang iyong isip. Pag nakapasok siya dyan, hindi niya ipapaalala, hindi ba dati umiyak ka din, pero nakamove on ka naman? Hindi ba dati kinulang kayo, pero nakabayad ka naman? Hindi. Ang papaalala sa'yo ng dyablo, paulit-ulit lang ang buhay. Oo, mapagtatagumpayan pa to, pero mas mabigat yung susunod. Matakot ka, katulad ni Jacob. Hindi mo na kaya. Give up! Jacob didn't rehearse his victory. Napapansin natin yon na pag may problema tayo, what we rehearse is our losses. Kaya nga, ang mga loser, they always rehearse their failures. Laging binabalikan yung nakaraan na mapapait, na masasaklap, na malulungkot. Sabi nga ni Jacob, sunod-sunod na ito, ano ba naman to? Wala nang katapusan. All these things are against me. But God is sending you His word today to break that stronghold that the enemy is trying to use. Kinakapitan ng dyablo ang ating pag-iisip to forget how many times you won and focus on your losses. God wants to break that stronghold. Gustong basagin ng Diyos yung ating kaisipan that this is our limit, that we reach our borderline. Your life is not a waste, and your life is not at worst. Take back, and remember how God delivered you. Pag mas natatandaan mo na yung mga pangit na nangyari, pag mas natatandaan mo na, mas rini-rehearse mo na yung mga failures, sinaktan ako noon, bumagsak ako noon,
That's the devil working in you. Take back and remember how God had been good to you. And remember, your failure is not final. And your failure is not fatal. Maring matinding hagupit yan. But it's not final. Nobody can say it's over until God says it's over for you. Joseph is gone. Simeon is gone. Rachel is gone. My prosperity is gone. And now, you want to take Benjamin. All these things are against me. Anong ibig sabihin ng all these things are against me? Abay, parang pinagtulong-tulungan na ako ng buong mundo. And there he reached his breaking point. Kapag ang katawan natin napapagod, itutulog mo lang at pagising mo, pwede ka nang lumakas. Kapag ikaw ay mayroong lightly na kalungkutan, mamasyal ka lang. At pag uwi mo, masaya ka na. But when you reach your breaking point, but when your soul gets tired, iba yung pagod ng katawan, pero iba yung pagpagod ka na talaga sa buhay, pagod na ang kaluluwa mo. When your soul gets tired, sleep will do nothing with it. Kahit anong tulog mo, hindi bumalik. Kahit anong pahinga mo. When your soul gets tired, you can take a vacation. Pwede kang pumunta sa Boracay, sa El Nido, sa magagandang beach. At pag uwi mo, malungkot ka pa rin. Why? Your soul gets tired. When your soul gets tired, you can find anybody to comfort your soul. Breaking point. Have you ever been there? Ayoko nang kausap, not even my parents, not even my loved ones, not even God. When your soul gets tired, you don't want to talk to someone, to anybody. When your soul gets tired, you can't laugh or smile in their jokes. Or whenever everybody is laughing, kahit anong patawa, hindi ka na mapatawa. When pastors gets tired, we are already tired of encouraging people. When your soul gets tired, you start shouting to your wife. Sinisigawan mo na ang iyong anak. Hindi ka na nila maunawaan. You start to shout with your loved ones to anyone. Why? Your soul gets tired. And I want to talk to somebody that is tired. Maaring hindi pa, pero someday you will reach your breaking point. You are standing and walking outside, but inside your soul is bending, kneeling, because your soul gets tired. And you're walking and thinking all these things, it's a whole collection of problem, diverse. Ibang bagay yung may problema ka sa physical, ibang bagay yung sinamahan ng pinansyal, sinamahan pa ng emotional, sinamahan pa ng social, nagkagalit-galit kayo, pati spiritual, damay-damay, all these things. Kumbaga sa problema, Lord, kotang-kota na. Hindi ba pwedeng one at a time? May mga, minsan ganun eh. Parang si Job, hindi pa tapos yung bad news, may kumakatok na. Pagka ganung bad news ang dala, ang sarap sampigiin eh. Pwede bang mamaya muna? Hindi pa kami tapos. Eh may pagkakataong ganun eh. These things are against me, sabi niya. You see all those things? Ang mahirap doon, sabi ni Jacob, lahat sa akin. Lahat papunta sa akin. You see all these things? Hindi naman problema at kagagawan lahat ni Jacob. In fact, what he felt, it's against me. Alam niyo ang buhay? Sometimes, the pain we carry is not our own. Sometimes, the pain we carry is the pain we just adopted. Sabi ni Jacob, against me, sa akin lahat, sa akin lahat. Pero sa totoo lang, hindi naman problema ni Jacob yun eh. Hindi problema ni Jacob na nawala si Joseph.
Hindi siya ang dahilan bakit naghirap ang kanilang bayan. Hindi rin problema bakit iniwan si Simeon. Ang daming problema ni Jacob na nakaturo sa kanya, nakapasan sa kanya, pero hindi naman sa kanya. At ganyan din ang nangyayari sa ating buhay. Especially parents. Hindi lahat ng problema nyo. Minsan bitbit nyo ang problema ng asawa nyo. Minsan bitbit nyo ang problema ng kapatid nyo. Minsan bitbit nyo ang problema ng inyong mga anak. Pati ng inyong mga apo. You know, kaya nga lagi sinasabi natin, parenthood is a lifetime commitment. Kung inaakala nyo na, ay sa wakas, nag-asawa na, tapos na rin ako sa kanya. Hindi. Ate Remy, minsan mas mabigat pa ang problema pag nag-asawa eh. Kasi lahat ng problema nila, bit-bit ng nanay, bit-bit ng tatay. Lagi ko nga sinasabi, kung ilan, dito 12 sons eh, 12 ang problema. Tatawag si Simeon, Papa, kulang kami sa ganito. Biglang darating si Benjamin. Yung inyo pong apo, may sakit. Nako po. Darating naman si Reuben, napaaway ho. Di ba ganyan ang mga magulang, iba-iba ang mga pasan-pasang problema? Minsan kasama pa ang asawa. Anong sabi ni Benjamin? Anong sabi ni Jacob? Ang dami naman ito. Kaya minsan, breaking point na eh. Nakakasigaw, nakakapanakit, sumasabog na rin eh. Sometimes the pain we carry is not our own. Sometimes the pain we carry is the pain we adopted. Sa mga magulang, sabi ko nga, kung pwede nga lang sana na kung kailan papagraduate na kayo, hassle-free na, problem-free. Pero minsan, kung kailan papatapos na ang buhay, doon pa dumating yung mga mabibigat na pagsubok sa pamilya. I'm talking to somebody, you are already dealing with this and that and this and that. All these things are against me and it's too hard for me to carry. That's how you see it. All these things are against me. Yun ang nakikita mo. Against me. That is how you perceive it. But it is not what it is. Hindi yun ang tunay na nakikita ng Diyos. Jacob sees that all these things are against me, but in reality, all these things are working for good for him. Yun yung ating perception. Na para bang ako'y pinagtulungan na ng mundo, na para bang ang Diyos mismo ay kalabang ko na. Unang-una, makikita natin, mali ang perception ni Jacob, mali ang kanyang nakikita, mali ang kanyang iniisip, mali ang kanyang nagugunita. His perception, he perceives, are not the same what God perceives. Unang-una, what Jacob perceives, Joseph is already dead, but Joseph was not dead. At kung hindi nagkaroon ng taggutom, hindi niya malalaman na buhay pa si Joseph na kanyang anak. Maaring nakikita niya taghirap, taggutom, patay na si Joseph, pero ang nakikita ng Diyos, may taggutom. Pero ang nakikita mo, taggutom. Ang nakikita ko, mabubuo kayo sa taggutom. What Jacob perceived, Simeon will be reconnected. What Jacob perceived, wala na si Simeon, mamamatay na. But Simeon will be reconnected with them again. Benjamin will not take away from them. At kung hindi dahil sa tagutom, there will be not having this great reunion. Walang forgiveness. Everything that Jacob had lost has to come back to his life. Yung mga pinangambahan niyang nawala, binalik ng Diyos. And the Word of God came here today to tell us that everything, maaring not everything, pero may mga bagay na maaring iniisip nating wala ng pag-asa, we lost, can come back again. It's not what you perceive, it's what God can do. Kaya nga, a faith or a just will live by faith alone. What you see is a problem. What you see is famine. What you see is storm. Pero ang sabi ng Panginoon, for ye walk by faith and not by sight. Kung sight, ito ang nakikita mo. This is what you perceive. But in the eyes of faith, this is what you can do. This is what you can see. All things is not against me. All things will work together for good to them that love God. Kung alam mo namang nasa Diyos ka, kung alam mo namang ikaw ay naglilingkod sa Diyos, but pastor, hindi mo naiintindihan na nangyayari sa akin, masyadong mabigat ang aking trabahong
pinanggagalingan, ang aming pamilya, ang aming mga pagsubok, ang aming sakit. I don't care what you are going through, but I want you to realize that God is still on the throne, and that what you perceive is not what God perceived, and that still Romans 8:28 is working in you. The things that he had taught against him is not against him, but sabi ng Bible, and we know that all things work together for good. Anong meant ng mga kapatid ni Joseph? They meant it for bad. Pahirapan si Joseph, pero sabi ni Joseph, but God meant it for good. May process lang na kailangan hintayin mo. May process lang na kailangan kakitaan ka ng Diyos na naghihintay ka pa. Because it's another thing to wait, but it's another thing to wait with faith. Last week, in-unleash natin, bakit ang Diyos hindi makakilos? Sapagkat pagkatapos mong ipinalangin, tinalikuran mo ng Diyos. Lord, magkita na lang tayo pagka nandun ako sa breakthrough, ha? Pero minsan, susubukin ng Diyos, while you wait, do you still have faith? Doon nagkakatalo-talo. Hindi naman agad dumating si Joseph sa pagiging gobernador. May mga time na pwede rin magtampo na si Joseph sa Diyos. May mga time na kung tutuusin, sabi ni Joseph, Lord, pinaglalaruan mo ata ang aking buhay. Linagay-lagay mo akong mataas na katungkulan kay Potiphar. Tapos biglang ako'y mapagkakamalan pang nagkakasala, linagay mo ako sa, parang pinapaikot-ikot ng Diyos ang buhay niya eh. Pero nandun ang pananampalataya, all things will work together. Anong condition? For good to them that love God. Kung alam mong nasa kalooban ka ng Diyos, kung alam mong meron kang commitment sa Diyos, kung alam mong minamahal mo ang Diyos, all things will work together for good. It looks bad, but it's working out for good. They meant it for evil, but God is working out for good. You cry all night, but joy is coming in the morning. You bent over now, but you're gonna standing strong. You fail, but it's not final, and it's not final. There can be a turning point in your life. Why? Because your breaking point is your breakthrough point. What unlocks the power of God? Last week. Kailan mo mararamdaman ang miracle ng Diyos? Pag inamin mong, Lord, hindi ko na kaya. You will never experience the miracle of God malibang ipakita mong, Lord, I am limited. When you reach the breaking point, minsan kasi ang Diyos hindi naman agad tumutulong, kaya mo yan. You can do that. May mga natutunan ka na, may resources ka pa. Pero sometimes God will dry you, not to dry you up, but to build you up. Your breaking point is your breakthrough point. Alam nyo, nakakatuwa yung deliverance ng Diyos. Na-encounter nyo na yan. Yung bang tipong hindi ko na alam. You do what you can do. Lahat ginawa mo na. Hanggang sa napaupo ka na lamang. But hold on. Because help is on the way. May mga deliverance ang Diyos na kung titingnan mo lang, paano ako nakatawid doon? Paano ako nakaget over doon? Dried up. Natuyo yung aking negosyo. Natuyo yung aking kabuhayan. Dried up. Natuyo yung luha ko sa pag-ibig. Sa kaiiyak. Diba? Maraming mga dried up na nangyari sa ating buhay. But your breaking point is your turning point. May mga panibagong sigurong gustong buksan ng Diyos sa ating buhay. Jacob perceived that it is a wrong way, but God perceived it is a right way. Jacob perceived that it was a breaking point, but God perceived it as a breakthrough point. This is the beginning of their breakthrough, of turning point. Bagamat nung una, hindi pa sila umalis doon, pero sabi po ni Judah, pagka uwi nila doon, hindi talaga makonvince si Jacob eh. Hindi, mamamatay ako, hindi ko dadalhin si Benjamin. Sabi ni Judah, the leader of the band, Ama Jacob, just trust what you can trust. Just believe what you can see. Whatever it takes, bahala na. Pupunta tayo sa Ehipto, sa kapatid nating si Joseph. So they load him up. Come on, Dad, let's go there. They don't know God will be leading them in Egypt, where they will be sustained for the rest of their lives. Ang pinunta lang nila sa Ehipto, sana naman hanggang taggutom, may makain kami, sana patirang kami, sana makabili. Pero hindi nila alam ang plano ng Diyos. Hindi lamang sa panahon taggutom. They will be sustained in Egypt for the rest of their lives.
And Jacob and Joseph placed his father and his brethren and gave them possession in the land of Egypt, in the best of the land, more than what they are asked for in the land of promises as Pharaoh had commanded. God had positioned Joseph in the right place, in the right time, so that when his father will be on breaking point, it will be his turning point. Ang galing ng Diyos pinosisyon na niya na nung ikaw ay broken, there will be someone who will fix your broken heart. Diba? Galing, ano? Pinosisyon na niya na walang ka ng trabaho, may mag-o-open na trabaho. Pinosisyon na niya nung panahon na ikaw ay kailangan ng direksyon, may taong gagabay sa'yo. Kaya minsan hindi pa tayo linalagay ng Diyos sa isang posisyon sapagkat maaaring hindi pa handa ang mga tao, hindi pa handa ang mga pangyari. Pero in a perfect time, in God's perfect will, God had positioned Joseph in the right place. Kaya pala ako'y walang trabaho kasi ako yung mag-aalaga sa magulang ko muna. Kaya pala ako'y nakauwi galing abroad kasi ganito ang mangyayari. Lahat pinuposisyon ng Diyos. What makes their break point or their breakthrough point, with this I'm true. Pero paano? Paano nangyari na nagkaroon ng turning point? Actually, Jacob, di ba? Jacob, ayaw niya. Patay na kung patay. Ginawa ko na ang lahat. It's over. At the end, I'm on my borderline. I reach my limit. This is it. Pero what makes their breaking point? Dalawang bagay. They break and they take. They break and they take. What did they break? They break their doubts. Sabi ni Judah, let's go! Hindi natin alam kung ano mangyari doon, pero let's go! Let's break! Let's break our fears, our doubt, our complaint, our negative thoughts, and let's take courage. Let's take the promise of God. Let's take what we can do. Yung breakthrough, parang pader. Pag sinabing breakthrough, nakalampas ka sa kabila. Paano ka makakalampas? Kailangan gibain mo yung pader. Siguro, tinitik-tik-tik-tik mo siya. Ang tagal Hanggang sa nagduda ka na, ang tagal nito. Hindi ko to kayang tiktikin. Pero kung talagang gusto mo makalampas doon, magkaroon ng breakthrough, you need to break. Break any problems na darating. Sige, laban lang. Sige. Karamdaman, physical, emotional, family problem, financial, laban lang ng laban. Bakit? Titik-tikin ko lang to ng titik-tikin. Mabubutas din to. At pag nabutas to, there will be breakthrough. Pero wag kang umasa na magkakaroon ng breakthrough kung binitawan mo na yung martilyo mo, kung binitawan mo na yung hope mo, kung wala ka ng joy, kung wala ka ng commitment, kung wala ka ng pag-asang pinanghawakan. Kung si Jacob, bumitaw na. Kung pinakinggan si Jacob, sige na nga, tayo na nga umuwi. Pero hindi. Nag-usap-usap sila. Laban na. Nandito na Laban na tayo. Malapit na yan. Mabubutas na rin yan. At pag nabutas na yan, there will be new dimension sa ating mga problema. Ano yung mga turning point na hinihintay mo? Let's not get limited the breakthrough sa financial. Kasi pag laging financial lang inisip mo, very limited. Ano yung turning point na hinihintay mo? Sana makagraduate ako. Sana magbago ang anak ko. Sana magbago ang asawa ko. Sana mapromote ako sa negosyo, sa trabaho. Marami. Spiritually, napakahalaga. Sana madala ko ang mahal ko sa buhay. Ano yung mga pader na gusto mong lampasan? Minsan pagod ka nakapupukpok, you reach your breaking point. Pero tandaan mo, you will never have a breakthrough point unless you break and you take courage. Ngayong 2024, maganda kayo sa mga pader na inyong pagdadaanan. Pero katulad po ng story, laban lang. Di ba? Sige, kahit may problema. Ano lagi natin sinasabi ng ating pastor? Tuloy ang bangi, kahit basa ang bunot. Laban lang ng laban, matatapos din ang taong ito. Maya-maya makikita mo, probably the next year will be the new dimension. Probably, ang January mo masalimuot, pero who knows, February, buwan ng pag-ibig.
Pero umiikot din ang gulong ng palad. Not all the time, nasa breakthrough point ka. Kasi hindi natatapos ang mga pader ng problema. But tulad ni Joseph, whatever circumstances, wala sa lugar yan. Sabi ni Joseph, kahit pa ako'y nandito sa bilangguan, God can promote me. God can prosper me. Hindi man yung mga panalangin hinihiling na ni Joseph, pero in the nick of time, in God's perfect time, kung tutuusin pwedeng si Joseph, ito analogy. Tingnan yung timing ng Diyos. Kung tutuusin si Joseph, nung panahon pa lang ni Potiphar, Kuya Joe, pwedeng dun pa lang maging gobernador na eh. Pero sa tingin nyo, lalapit yung mga kapatid niya. Pupunta kay Joseph, aba hindi, pride. Teka lang, meron din kami. Ba't naman kami lalapit dyan? Kala ko nga patay na yan eh. Pwedeng si Joseph, pinagpala na ng Diyos nung siya'y nakulong. Pero hindi. Inaayos ng Diyos lahat. All things work together for good. Ito yung tamang timing. Magiging gobernador ka pagkatagutom. Kasi yung kapatid mo lalapit sa'yo. Bubuuin ko kayo. Tapos akala mo, mawawala na si Benjamin tsaka si Simeon. Ang galing ng plano ng Panginoon eh. Sabi ko nga, God is above. Higit yung nakikita niya. Ang nakikita lang natin, ka-level natin. Man's perspective, we have the same perspective. Kasi pantay-pantay lang tayo nakikita sa baba. Pero pag nasa taas ka, alam ko na yung dulo. Iwas. Pansin nyo sa chess. Yung mga nag-chess. Di ba minsan mas magaling pa yung nanonood? Kasi nandun siya sa taas eh. Meron, alam niya na mangyayari, nakikialam pa. Huy, wag dyan. Di ba? Kasi minsan, di ba, nakikita natin yung mga hindi nakikita ng iba. Ganyan po ang plano ng Diyos. Mga kapatid, I hope this year, we will have our turning point. Not necessary finances. Ito yung panahon na may babaguhin ng Diyos sa iyong ugali, sa iyong buhay, sa iyong spiritual life, sa iyong family. Or it could be financially. Pero ang mahalaga lang, patuloy tayong kumapit, patuloy tayong lumaban. And when you reach your breaking point, you are getting near to your breakthrough point. Baka naman wala pa sa breaking point. Breaking and shaking pa lang. Still, you can do more this 2024.